unang araw pa lang sa trabaho nitong lalaking tagapag-alaga, natapunan na niya ng kumukulong tubig ang paa ng amo niya. Dahil daw gusto niyang subukan kung manhid na talaga ang pasyente. Habang kumakain, dahil palihim niyang tinitignan ang magandang sekretarya, naisubo niya ang kanin sa mata ng pasyente. Hindi lang yan, nandidiri pa siya sa balbas ng pasyente dahil pangit daw. Tapos ginawa niya itong ganito, ganyan, at ganir. Pero ang nakakapagtaka, sa harap ng isang tagapag-alaga na walang respeto sa pasyente, hindi lang siya tinanggal ng amo, bagkus tuwang-tuwa pa ito. Tapos ang taas pa ng sweldo, ilang beses na mas mataas kaysa sa normal. 2 taong magkaiba ang ugali, estado, at kulay ng balat. Sa huli ay naging matalik na magkaibigan habang buhay. Si Philip ang pangalan ng amo. Isa siyang bilyonaryo. Pero dahil sa isang aksidente sa skydiving, naparalisa siya. Mula leeg pababa, hindi na siya makagalaw. Dahil din doon, namatay ang asawa niya. Kaya napilitan si Philip na kumuha ng tagapag-alaga. Dahil napakalaki ng sahod, agad na puno ang sala niya ng mga aplikante. Lahat ay nakasuot ng makintab na sapatos at magarang Amerikana. Pangarap din nilang makuha ang trabahong ito. May mga nagtapos sa mga prestihiyosong universidad, may mga nagwagi ng napakaraming parangal. Ginagawa ng lahat ng aplikante ang kanilang makakaya para maipakita ang kanilang sarili. Pero isa sa kanila ay isang lalaking maitim. Naiiba siya sa lahat, nakasuot lang siya ng ordinaryong puting sapatos. At isang hockey jersey, nandito rin siya para sa isang bigong interview. Magandang araw po, pakipirmahan po ang rejection letter. Kaya pala 3 beses lang siyang ma-reject, makakakuha na siya ng tulong pinansyal mula sa gobyerno para sa mga walang trabaho. Kaya hindi niya nirespeto si Philip, diretsahan niyang kinutya si Philip na wala raw itong taste, pagkatapos ay tinuya niya ulit, na wala raw itong sense of humor nang tanungin siya ni Philip kung ano ang talento niya. Binastos pa niya ang sekretarya sa harap mismo ni Philip para lang matapos agad at makaalis na. Natuwa si Philip sa ginawa niya, hindi katulad ng ibang aplikante na masyadong formal at maingat. Nagustuhan ni Philip ang ugali ng lalaking iyon. Prangka siya kaya sinadya niyang sabihin sa kanya na bumalik kinabukasan para sa pirma niya. Pero alam niyang ang desisyong ito ay magpapabago sa kalahati ng buhay nilang dalawa. Ang lalaking itim na si Dries, dahil sa pagnanakaw, ay nakulong ng 6 na buwan. Pagkatapos niyang makalaya, bukod sa paggala sa kalye, wala na siyang ibang magawa. Bumalik siya sa bahay nila sa squatter, isang silid na mahigit 10 metro kwadrado lang, kung saan nakatira ang 8 niyang kapatid. Pati pagligo, siksikan na. Hindi akalain ng ina na nagtatrabaho sa araw, na ang mga bata ay inaalagaan ng ate nila. Pero ang masama, si Dries, ay natuklasan na ang kapatid niya ay parang sama-sama sa mga gangster. Gusto niya mang-awatin, wala siyang magawa, dahil kakalabas lang niya ng kulungan. Gabi na nang umuwi ang pagod na ina. Ang anak niyang nawala ng 6 na buwan. Biglang bumalik dala lang ang isang makulay na itlog. Umuuwi siyang walang pambayad sa upa. Wala pang ang halaga na kasing dami ng isang tsokolate. Gustong malaman ng kanyang ina kung saan ba talaga siya nagpupunta. Pero ayaw ipaalam ni Dries sa pamilya niya na nakulong siya dahil sa nagawa niyang krimen. Sa sobrang galit, pinalayas siya ng kanyang ina. Walang matirhan si Dries kaya napilitan siyang tumira sa kalye. Kasama ang mga barkada niyang walang ginawa kundi ang maghati-hati sa kaunting pagkain. Pagkatapos, nagkwentuhan sila tungkol sa kung ano-ano. Pinag-usapan nila ang mga imposibleng pangarap habang lumalalim ang gabi. Palalamig ng palalamig ang panahon, unti-unting nag-alisan ang mga kaibigan ko. Nanginginig sa ginaw si Dries, kulay asol ang buong Paris. Hindi na niya kinaya ang lamig ng gabi. Kinuha niya ang natitira niyang barya at natulog sa loob ng mainit na tren. Dahil doon, nalampasan niya ang malamig na gabi. Pagsikat ng araw, agad siyang pumunta sa isang mansyon. Kumatok siya para kunin ang liham ng pagtanggi at umalis. Pero inilibot siya ng mayordomo sa buong mansyon ng walang imik. Malalawak at maluho ang bawat kwarto. Abala ang lahat ng mga katulong sa bahay. Ang pinakahinangaan ni Dries ay ang maliwanag at malinis na banyo. Sa bahay kasi nila, ni hindi siya makaunat kapag naliligo, parang langit ang lugar na ito. Habang nagpa-therapy si Philip, kinuha ni Dries ang pirmadong papeles ng pagtanggi at handa nang umalis. Ngunit biglang sinabi ni Philip na umaasa lang siya sa tulong ng iba para mabuhay. Hindi ka ba nahihiya? Wala ka bang konsensya? Sabi ni Dries, ayos lang siya. Natuwa naman si Philip sa pagpapatawa niya, kaya binigyan niya si Dries ng isang buwang pagsubok. Pastahan,
hindi mo kakayanin ng 2 linggo. Siyempre, hindi nagpatinag si Dries. Sino ba naman ang tatanggi sa libreng karanasan? Perpektong banyo, malaking kama. 2 metro ang lapad, pero para kay Dries na walang karanasan. Maraming hindi inaasahang bagay ang nangyari sa trabaho. Unang araw ng training, humihilik na siya. Akala ni Dries mahusay na ang ginawa niya nang ilagay niya si Philip sa wheelchair. Muntik nang mahulog si Philip. Huwag bibitawan hanggat hindi nakakabit ang seatbelt niya. Bahagi na rin ito ng buhay ko. Pero hindi niya sinabi sa akin na kahit anong gawin ko, hindi Bombubula yung shampoo. Nalaman niya lang mula sa mayordoma na pangpapala ang ginamit niya sa ulo niya. Magulo ang lahat. Ang hirap magbihis. Pero para matulungan ang sirkulasyon ni Philip, kailangan niyang magsuot ng kulay balat na medyas para sa paa. Naisip ni Dries na napakabakla nito. Kahit na una'y tumanggi, maingat pa rin niya itong isinuot kay Philip. Pero nang makita ang puting gloves, hindi na nakapagtimpi si Dries. Sumabog siya na parang bulkan dahil hindi kayang mag-isa ni Philip sa banyo. Kailangang panasan ng nurse ang puwet niya. Ito na ang huling bara at limitasyon ni Dries. Pasensya na, kaya kung magtiis. Isinakripisyo ko na ang sarili ko para matapos to. Bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang gawain. Ang paglilinis ng puwet ay gagawin ng mayordoma na katulad mo. Naiintindihan ko na. Kumpara sa trabaho ng isang tagapag-alaga, si Dries ay parang kanang kamay ni Philip. Pero medyo may pagka-irresponsible si Dries. Mahilig siyang sumulyap sa sekretarya ni Philip. Habang kumakain, dumaan lang ang sekretarya. Kumislap ang mga mata ni Dries at naisubo niya ang pagkain sa mata ni Philip, para subukan kung wala nang ang pakiramdam si Philip. Gumamit pa siya ng mainit na tubig para subukan. Noong gabing gusto ni Philip na makipag-usap sa telepono. Agad na itinaas ni Dries ang telepono. Tuluyang nakalimutan na may kapansanan si Philip. Dahil sa kanyang kapabayaan, sunod-sunod na aberya ang nangyari. Nakita pa ng mayordoma ang baton at patalim sa bag ni Dries. Lahat ng ito ay nakakabahala. Noong araw na iyon, gusto sanang pumunta ni Philip sa isang exhibit ng mga painting, pero pagkabukas pa lang ni Dries ng pinto ng sasakyan ay agad niya itong tinanggihan. Ayaw kasi ni Dries na ipasok si Philip sa sasakyan na parang hayop. Matapos sabihin iyon, tinanggal niya ang takip sa tabi at bumungad ang isang Maserati. Sayang naman kung hindi gagamitin. Agad na nagdesisyon si Dries na tulungan si Philip na bumalik sa dati. Matagal nang nawala ang bilis at excitement, pero pagdating sa gate, hinarang kami ng isang pribadong sasakyan. Sabi ni Philip, masama raw ang ugali ng kapitbahay. Kahit ilang beses mo pang sabihin, wala ring mangyayari. Pero hindi sumang-ayon si Dries, ang loko. Gising ka pa ba? Sana hindi kita ginulat. Gusto mo ng kape? Halika, may ipapakita ako sa'yo. Anong ginagawa mo? Lumabas ka, basahin mo ng malakas. Bawal mag-park, lakasan mo, hindi ko marinig. Magandang paraan yan ng pag-parking. Ha? Mga sosyal, hindi mapaghihiwalay ang mga mayayaman sa kanilang mga ritual at pagpapakitang tao. Pero sinolusyonan ito ni Dries sa mabilis at bastos na paraan. Pagkatapos, pumunta sila sa gallery kung saan tinitigan ni Philip ang isang painting ng matagal. Wala masyadong alam si Dries tungkol sa sining, pero nang malaman niyang nagkakahalaga ang painting ng 30,000 euros, bigla siyang napatalon at sinabi kay Philip na bigyan lang siya ng 50 euros. At makakagawa siya agad ng painting na puno ng dugo sa ilong. Bukod pa rito, madalas na hindi sumusunod si Dries sa mga itinakdang asal. Gusto ni Philip ng tsokolate. Sabi niya wala siyang kamay, kaya walang tsokolate. Isang biro na walang pakundangan, pero nakatulong ito para maging komportable si Philip. Gumaan ang loob niya. Binalaan ng mga kaibigan si Philip na kakalabas lang ni Dries sa kulungan. Lagi raw may dalang armas at marahas. Mahirap lang daw ito at walang pakialam sa iba. Iyon ang kailangan ko. Ang kawalan ng pakialam. Inaabot niya sa akin ang telepono. Alam mo kung bakit? Dahil nakakalimutan niyang lumpo ako. Napakaganda ng samahan ni na Philip at Dries. Masyadong nirerespeto ng lahat ang estado at katayuan ni Philip. Lalo pa silang naging maingat nang maparalisa siya. Pero kapag kasama niya si Dries, lagi siyang nakakatawa at nakakangiti. Parang nakakalimutan niya ang kalagayan niya. Tulad ng tunay na magkaibigan. Ito'y isang karanasang kahit noong malakas pa si Philip, ay hindi niya naranasan kahit minsan. Pero ang totoo, hindi naman bastos si Dries gaya ng ipinakita niya noong araw na iyon. Tumunog ang respirator. Agad na pumunta si Dries sa kwarto. Napansin niya ang pagpapawis ni Philip. Isa itong side effect ng gamot. Sa mga ganitong pagkakataon, tinitiis lang ito ni Philip, habang si Dries
ay walang imik, kumuha lang siya ng panyo, at paulit-ulit na pinunasan ang pawis ni Philip gamit ang malamig niyang mga kamay para maibsan ang init ng katawan nito. Pagkatapos, maingat siyang sinamahan si Philip hanggang sa maging maayos na ang pakiramdam nito. Para maiwasan ng anumang aberya, itinulak ni Driss si Philip palabas para magpahangin. Alas 4 ng madaling araw sa Paris, naglakad-lakad sila. Sinabi ni Philip kay Driss na tinatawag itong phantom pain, para siyang nagyayelong karne, na biglang inihagis sa mainit na kawali. Kahit wala siyang pakiramdam sa katawan, nakakaramdam pa rin siya ng matinding sakit. Tinanong ni Driss si Philip kung may paraan para mabawasan ang sintomas na ito. Sakto namang may dumaan na dalawang magagandang babae. Ngumiti si Philip. Agad na naintindihan ni Driss na mangangalay na naman ito. Hinayaan muna siya ni Driss na huminga ng malalim bago dinala sa banyo para magbawas. Natagalan sila roon. Simula nang maparalisa, hindi na inisip pa ni Philip ang ganitong bagay. Kasama niya si Driss, parang bumalik siya sa dati niyang buhay. Parang binigyan siya nito ng panibagong lakas. Nagpupuyat sila sa pagkukwentuhan, at dito niya ikinwento kay Driss ang itinatago niyang tunay na kapansanan. Hindi ang pagiging nasa wheelchair, kundi ang pagkawala ng asawa niya. Bata pa lang si Philip, tinuruan na siya na maging kagalang-galang. Kaya naman pumasok siya sa isang prestihiyosong unibersidad, at doon niya nakilala ang kanyang asawa. Nagtayo rin siya ng kumpanya at natupad ang pangarap niyang yumaman. Hinangaan ng lahat si Philip. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit ilang beses na nakuna ng asawa niya. Nangangahulugan itong, hindi na sila magkakaanak. Maaari lang silang mag-ampon para maibsan ang panghihinayang. Kalaunan, nahilig silang mag-asawa sa skydiving. Ang pakiramdam ng paglutang sa himpapawid, at ang pagtanaw sa kaliitan ng lahat ay nagpapagulo sa isip ni Philip. Sa mga sandaling iyon lang niya nailalabas ang mga dinadala niya. Ngunit winasak ng isang masamang panahon ang lahat. Hindi alam ni Driss kung paano aaluin si Philip. Biglang sinabi ni Philip na nakapasa na si Driss sa kanyang trial period. Ang unang ginawa ni Driss nang matanggap sa trabaho ay ang isa uli ang itlog. Ang makulay na itlog na iyon pala ay ninakaw ni Driss noong unang interview niya. Ito ay regalo ng Tsar ng Russia sa kanyang tsarina. Matapos itong mabili sa isang auction, ibinigay ito ni Philip sa kanyang asawa. Hindi lang ito mahalaga bilang alaala, kundi napakahalaga rin ito. Kahit na nagmamatigas si Driss, agad niyang tinawagan ang kanyang kapatid. Pinahanap niya kung saan niya nailagay ang itlog sa bahay nila. Bukod kay Philip, nahawa rin ng pagiging palabiro ni Driss ang ibang tao sa mansyon. Lalo na yung kasambahay na sinulyapan niya lang, nahalata niya agad na may gusto yung babae at yung hardenero sa isa't isa. Kasabay nito, sinabi ng mayordoma kay Driss, may kapenpal si Philip na babae, 6 na buwan na silang nagsusulatan. Hindi pa sila nagkikita o naririnig man lang ang boses ng isa't isa. Kunwari ay gusto lang ni Philip ng isang purong pag-ibig pero, alam ni Driss na wala itong tiwala sa sarili. Nang mawala ang kakayahan niyang gumalaw, nawala rin ang lakas ng loob ni Philip. Kaya naman, kinuha ni Driss ang isang sulat at tama nga, may numero ng telepono ng babae sa likod nito. Ang sulat na yon ay isang napakalinaw na pahiwatig, pero nagmaang-maangan si Philip na parang walang nakita. Agad tumawag si Driss, pero iniwasan siya ni Philip nang marinig ang boses ng kausap. Biglang naging natural ang lahat. Kumusta, Eleanor? Ako si Philip. Philip, kakasulat ko lang sa iyo, paulit-ulit. Tapos naisip ko, bakit hindi ko na lang siya tawagan? Bilang katulong ni Philip, tinulungan siya ni Driss na gawin ang unang hakbang. Hindi na rin nagtago pa si Philip pagkatapos noon. Kahit kailan, kahit saan, tinatawagan niya ang kaibigan niya. Mas masaya silang nag-uusap tungkol sa sining at tula kaysa sa sulat-sulat na yon. At ang mas mahalaga, nalaman ni Philip na ang kausap niya ay isang magandang babae. Isang kaakit-akit na 52 kilos, hindi isang Tyrannosaurus Rex gaya ng sabi ni Driss. Pero may isang bagay na ikinabahala ni Philip. Dahil gusto siyang makita ng babae, inisip ni Driss na magandang senyales yon. Ibig sabihin, gusto nitong mas mapalapit pa sa kanya. Kaya naman, buong tapang na nagpadala si Philip ng litrato niya sa wheelchair. Para malinaw niyang maipakita ang kalagayan niya ngayon. Pumayag man si Philip, dahil sa kanyang pride. Palihim pa rin siyang nakipag-ugnayan sa mayordomo para palitan ang larawan niya noong malakas at gwapo pa siya. Pagkatapos palitan, biglang pumasok si Driss kaya dali-daling itinago ng mayordomo ang larawan at umalis gamit ang wheelchair. Sinadya pala ni Driss na pumunta para ipaalala kay Philip na kulang sa disiplina ang anak niya. Noong unang gabi ni Driss doon, nakita niya ang anak ni Philip na palihim na nakikipagkita sa isang lalaking blonde.
Palagi rin daw itong parang may kinukutya. Ayaw sana ni Dries makialam, pero kanina habang sinusubukan niyang magpinta, ang anak, walang paabang pumasok si Philip sa kwarto. Ang bastos na batang babae, gusto pang manigarilyo tapos kinutya pa si Dries na marunong gumuhit. Iniisip pa niya na ang mga maitim na katulad ni Dries ay hindi marunong magbasa. Napakayabang at arogante niya. Hindi tipikal sa isang batang kasing edad niya. Hindi namamalayan. Unti-unti nang napapalapit si Dries sa pamilya. Hindi niya matagalan ang mga negatibong bagay sa paligid ni Philip. Sa paglipas ng mga araw, lalong nahuhusay si Dries sa pag-aalaga kay Philip. Ang simpleng kaligayahan ay ang araw-araw na buhay nilang dalawa. Hindi na kinamumuhian ni Dries ang puting guwantes, at binilhan pa siya ni Philip ng bagong terno. Tuwing umaga, nagbabatuhan pa sila ng nyebe ni Philip. Ang lungkot sa kanilang mga puso ay unti-unting nawawala, parang hamog na natutunaw sa sikat ng araw. Dahil ayaw na niyang magtago pa si Philip, itinulak ni Dries ang wheelchair palabas ng kalsada. Pinatakbo niya ito ng mabilis, at dahil sa impluwensya ni Philip, unti-unting nahuhumaling si Dries sa sining. Ang mga likha ni Dries, akala niya ang lakas ng dating niya, pero walang pumapatol sa kanya. Pero matapos ang pag-aayos ni Philip, isang artistang nagbayad ng 10,000 euros. Di nagtagal, dumating ang kaarawan ni Philip. Taon-taon, pare-pareho ang inihahandang programa ng Mayordomo. Dahil mahilig si Philip sa classical music, pero ang hindi inaasahan ng lahat, ngayon ay naiintindihan na ni Dries ang musika. Pagkatapos makinig ni Philip, kinuha ni Dries ang dala niyang radyo at pinatugtog ang kanyang mga paboritong kanta. Isa na namang masayang galaw ni Dries, lahat ng tao roon ay nagsimulang sumayaw. Si Philip, elegante pa rin, tulad ng musikang klasikal. Samantalang si Dries, parang musikang pop, bata at puno ng buhay. Magkaibang-magkaiba sila, dapat ay nasa magkaibang landas. Ngunit sa gitna ng gulo ng buhay, himala silang naging magkaibigan, natuto sila sa isa't isa, nagtulungan. Ito ang pinakamasayang kaarawan ni Philip sa mga nakaraang taon. Bago matulog, binigyan ni Dries ng regalo si Philip, ang reply mula sa kanyang pen pal. May larawan sa loob ng isang babaeng mas maganda pa kaysa sa inaasahan ni Philip. Sa likod, may nakasulat na sana raw ay magkita sila sa susunod na linggo sa isang kafe sa Paris. Inilagay ni Dries ang larawan sa tabi ng kama saka umalis at binati ang kaibigan ng magandang panaginip. Masaya ngunit kinakabahan si Philip. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganito. Kahit ilang beses siyang magpalit ng damit, hindi niya maibalik ang kanyang kumpiyansa. Natatakot siyang baka sa oras na magkita sila, lahat ng magagandang bagay ay mauuwi sa wala. Ang pakikipag-date ng isang may kapansanan ay parang isang sugal. Pero nagpasya pa rin si Philip na pumunta sa date, at nauna pa siya ng ilang oras. Pero wala si Dries para samahan siya. Nakita niya ang anak ni Philip na umiiyak mag-isa, nasa loob ng kwarto, at nalaman niyang gago pala ang lalaking blonde. Pagkatapos nilang magsaya, walang pag-aalinlangan niya itong iniwan. Alam ni Dries ang gagawin. May masakit na sinabi kay Alisa. Wala akong sinabi, tumahimik ka kung lalaki ka. Sumigaw ka ng paumanhin, sige na, humingi ka ng tawad. Alisin mo yung kamay mo, hindi sa akin, sa kanya ka magsalita, mula ngayon. Dadalhan mo siya ng pinakasariwang croissant tuwing umaga. Bahala ka na kung paano mo gagawin yan. Magpaka-gentleman ka naman, naiintindihan mo, naiintindihan ko. Pagkatapos, sumakay si Dries papunta sa isang malaking gusali. Doon nagtatrabaho ang kanyang ina bilang isang cleaner. Maliit lang ang kanyang kinikita, pero nagtiis ang nanay niya, nagsakripisyo ng oras para mapalaki siya. Gusto ni Dries na suklian ang kabutihan niya pero hindi niya alam kung paano. Sakto namang tumawag si Philip sa kanya, gusto raw nitong lumabas at magpahangin. Alam ni Dries na tatakas na naman si Philip bago ang laban. Pero sa pagkakataong ito, sasamahan niya si Philip sa pagtakas. Pansamantalang lalayo sa nakakasakal na realidad ng buhay. Sumakay sila sa private plane, binigyan ni Philip si Dries ng 10,000 euros. Hindi makapaniwala si Dries, o baka may tinatago rin pala siyang pagkaartistahin. Isang eroplano ang pumailan lang sa kalangitan habang sumisikat ang araw, para itong lumilipad patungo sa isang kastilyo sa himpapawid. Ito ang paboritong lugar ni Philip, kung saan sila madalas lumipad kasama ang kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang lumipad muli, parang nagpapalam sa nakaraan. Tuwang-tuwa si Dries, kakaiba sa kanyang karaniwang kilos. Ito ay isang karanasang hindi pa niya nararanasan. Ngunit pag-uwi nila, parang sinampal ng realidad si Dries.
Lumapit sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid na may sugat sa mata. Sumabit ito sa mga gangster at napasama. Agad na tinawagan ni Dries ang kapatid na babae para patahanan, at lahat ng ito ay nakita ni Philip. Sinabi niyang pareho ang ugali ni Dries at ng kapatid niyang lalaki. Pero sinabi ni Dries kay Philip na hindi niya tunay na ina ang kinikilala niyang ina. Sa edad na 8 ay inampon siya at lumipat dito. At sa panahong iyon ay ilang beses nag-asawa muli ang ina niya. Kaya dumami ng dumami ang mga kapatid niya, hanggang sa hindi na niya matandaan ang mga pangalan nila. Basta na lang niya ito tinawag sa isang pangalan. Ang kawalan ng buong pamilya ang habang buhay na sakit ni Dries. Pero ngayong matanda na siya, ayaw na niyang takasan ang responsibilidad na ito. Bilang lalaki ng tahanan, gusto niyang makatulong sa ina niya. Sa tingin ko dapat na tayong tumigil dito. Isa pa, hindi mo naman gugustuhin habang buhay na mag-alaga ng baldado. May sarili ring pamilya si Dries. Hindi niya pwedeng samahan si Philip 24 na oras. Kinabukasan, maingat na inayos ni Dries ang mga gamit niya. Maging ang sekretarya at ang mayordoma ay nalungkot sa pag-alis niya. Ibinalik ng sekretarya ang resume kay Dries habang pinagmamasdan lang sila ni Philip. Walang imik si Philip. Paglabas ni Dries, may sasakyang huminto sa tapat ng bahay. Pero hindi na gumamit ng dahas si Dries. Pinagsabihan niya ang driver na huwag mag-park sa tapat ng bahay ng may bahay. Sa unang pagkakataon, mahinahon niyang kinausap ang may problema. Nagulat lang siya sa larawang nakita niya sa resume. Larawan niya iyon na nailagay ng sekretarya. Pagkatapos, sinamahan ni Dries ang kapatid niya pabalik sa nanay nila. Matapos niyang maayos ang gusot sa mga gangster, natuklasan niya na hindi siya makasabay sa mga kaibigan niya. Sa una, dahil sa mga natutunan niya kay Philip, madali siyang nakahanap ng trabaho dahil sa kanyang pagsisikap. Unti-unting umayos ang buhay ni Dries. Samantala, ang buhay naman ni Philip ay unti-unting nawawalan ng balanse. Kahit araw-araw ay may nagdadala sa kanya ng masasarap na almusal. Pero yung bagong tagapag-alaga, isang puting lalaki, nakakainis, puro formal na salita ang lumalabas sa bibig. Maingat ang kilos, parang nakakamatay na formal na nakasulat sa libro. Malamig na parang makina, parang lagi niyang pinapaalala kay Philip na isa siyang baldado. Unti-unti, ayaw nang magpahawak ni Philip kahit kanino. Humaba ang balbas niya, at bumalik na naman ang mga bangungot niya. Hindi siya malapitan ng bagong tagapag-alaga, parang tanga, tanong ng tanong kung anong gamot ang kailangan niya. Sa huli, hindi na nakatiis ang mayordoma, kaya sinabi niya lahat kay Dries. Nakakalungkot makita ang dating masayahing kaibigan na nag-iisa. Nalungkot si Dries, sino kayang sikat na personalidad ang ginagaya niya? Pagkatapos, pinaharurot nila ang sasakyan sa kalsada. Dahil sa sobrang bilis, agad silang napansin ng mga pulis. Tiniyak ni Dries na mailulusot niya ito at matatakasan ng mga pulis sa loob lang ng ilang minuto. Pero ilang segundo lang, tinutukan na sila ng baril ng mga pulis. Pagkatapos huminto, tumaya ulit si Dries na hindi lang sila pakakawalan ng mga pulis, kundi pagbibigyan pa sila ng daan. Pagkababa ng pulis sa sasakyan, isinakay nila si Dries. Dahil sinabi ni Dries sa sasakyan na may pasyenteng kailangang isugod. Nakiayon agad si Philip at nagkunwaring bumubula ang bibig. Ang galing ng pag-arte nilang dalawa, idagdag pa ang wheelchair sa compartment ng sasakyan. Sapat na para magmukhang totoo ang lahat. Kaya ayon, legal silang nagkarera. Sa pagtanda mo, mayroon pa ring nasa tabi mo. Ito ang hinahangad ng lahat. Nagmaneho sila hanggang mag-umaga, papunta sa dalampasigan. Ang hampas ng alon ay kayang pag-aanin ang loob. Sapat na ang magkaroon ng ganitong kaibigan sa buhay. Isang bilyonaryong mayaman pero baldado, isang batang kalye na sinisira ang sarili. Pareho silang nag-iisa, parehong hindi naiintindihan ng mundo. Tulad ng pamagat ng pelikula, The Untouchables, hindi sila maaaring hawakan. Pinili ni Philip si Dries, parang gusto na niyang sumuko sa sarili. Pero parang pagliligtas din niya sa sarili. Akala mo, wala silang pagkakataong magtagpo, pero sa huli, naging matalik silang magkaibigan. Hindi sila umaasa sa isa't isa. Bagkus, pareho silang may malayang personalidad, sariling kalayaan, kung tutuusin, kung babaligtarin ang pamagat ng pelikula. Maiintindihan mo ang tunay na kahulugan nito, basta't taos-puso kang magkukusa. Naiabot ang iyong mga kamay, maaabot mo ang pinakamahalaga. Pagkatapos ay tumayo si Dries at ibinalik kay Philip ang makulay na itlog. Kusang loob niyang ibinigay kay Philip ang kanyang huling regalo. Lubos na nagulat si Philip hanggang sa may isang figure ang lumitaw. At mas kahanga-hanga pa, ang pelikula ay hinango sa isang totoong kwento.
Naninirahan na ngayon si Philip sa Morocco matapos muling mag-asawa, mayroon na siyang 2 anak na babae. Si Dries sa pelikula ay naging may-ari ng isang negosyo. Pagkatapos magpakasal at magkaroon ng 3 anak, hanggang ngayon ay nananatili pa rin silang matalik na magkaibigan. Magkasamang minamasdan ang pagtaas at pagbaba ng tubig, pinupuri ang mga hiwaga ng buhay. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba.